Siyempre dahil dyan, tuloy na nga ang impeachment, mga kababayan. Dahil hindi nga po binigyan ng TRO, mga ka-GPnatics, itong kampo ni BP Sara Duterte. At ang implikasyon na hindi binigyan ng TRO, mga kababayan, kasi sabi ko sa inyo kanina, within 24 hours, dapat binigyan na sila. Pero parang pinaasa lang ang kampo ni Sara Duterte ng Supreme Court. Bakit, GP? Eto, ganito. Mga kababayan, di ba pinapasagot ang kamera? Pinapasagot yung kamera na magbigay ng comment within, di ba, 10 days non-extendable, mga kababayan. Pero, wala naman yung TRO doon. So, para sa akin nonsense, mga kababayan, nonsense na pariplayin ang, although, ano yun, may bearing yon. Pero, mga ka-GPnatics, hindi naman nun tatamaan. Hindi nun tatamaan yung pinaka-petsa. 'Di ba? Mabuti sana kung, okay, bago mag-April 14 ay kailangan nasubmit na ng Committee on Justice yung kanilang comment, yung kanilang reply. Hindi eh. 'Di ba? April 18 pa. So para sa akin, mga kababayan, useless. Useless yun. Kaya siguro sabi ni BP Sara Duterte at ng kampo niya, ano ba naman tong Supreme Court? 10 days binibigay. Tapos na yung hearing niyan eh. Ano na mangyayari? Lulubog na kami. Di ba? Mga kababayan? Ito pa, sabi ni Attorney Sus Palsis. Good evening, Sir Xander, Sir Willie. Good evening sa lahat ng mga nakikinig. Ay, tumakbo ka. Bloodbath na, bloodbath. Wala nang bloodbath. Bubble bath. Bubble bath. Oo. Naliligo lang sa banyo, tumatakbo sa accountability. yun yung tweet niya kanina, yung tawa ko, bubble bath is the bloodbath. Ay, so nagkatotoo nga, Attorney Jess. Ano po? Nagkatotoo nga. Yung bubble bath. Hindi, nung in-interview niya yata ako, di ba? Nag-file senatoryo na sinabondok. I don't know kung dito bang interview. Sabi ko, magpa-file din Yes. si Sara. Di ba? Live ka dito nun eh. Nung, Yes. nung sinabi mo Kaso, Monday sila. Monday. Oo, pinalipas lang nila yung Holy Week. Oo. Nagdasal-dasal muna sila, nag-reflect, tapos naisip pa din ni Sara, pagkatapos ng Holy Week, ayoko pa din ng accountability. So nag-file na siya. Sabi ni BP Inday sa'yo, hindi naman totoo. Di man? Alam nyo, mga ka-GPnatics, sa totoo lang, no? Sila lang nagpapahirap talaga. Ulitin lang natin yung naratibo natin. Kahit kayo na mga nanonood, once na mayroon nagparatang sa inyo, ano ang unang-unang papasok sa utak ninyo? Di ba? Ang gagawin ninyo, mga kababayan, kung may binibintang sa'yo, na kunwari, ito yung pera mo, na ikaw ay magnanakaw, na ikaw ay may pumapasok sa bangko mo, na ganito, galing sa mga drug lords, galing sa mga pogo lords, o maging yung mga inaakusa sa'yo na pagnanakaw, yung paggastos mo ng 125 million in just 11 days. Lahat ng mga bagay na yan, mga kababayan, hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo. If I were her, ang gagawin ko kaagad, no? Mga kababayan, kukuha ko ng kopya. Tama yung sinabi ng kaibigan ko eh. Kukuha ko ng kopya sa bangko. Hindi ko na kailangan intayin yung mga tao na mag-isip pa ng masama laban sa akin. Kukunin ko yung kopya sa bangko, mga kababayan, in a PDF file para ito ay hindi po kayang i-edit. 'Di ba? Tapos, ihaharap ko to sa press con. Maging yung sa issue ng confidential funds. Tatapusin ko na kaagad ito. Sasagutin ko na to ng walang kaproble-problema. Yan ay yung sinasabi ng mga walang tinatago. Pero kapag may tinatago ka, ay syempre ayaw ko ng accountability. Hanapan nyo ng paraan para hindi nila ako ma-account dito. Hanapan nyo ng technical. Kailangan hindi matuloy ang impeachment. Kung hindi, malalagot tayo. Malalagot ako. Diba? Ganyan, mga ka-GPnatics. Kasi kahit sino magbintang sa atin kung wala tayong kasalanan, malinis ang konsensya natin.
ang inisyatibo sa atin manggagaling. Tayo nang kukuha lahat ng mga resibo. Hindi na kailangan pabuksan pa yung SALN. Hindi na kailangan pabuksan yung mga bank records. Ako na. 'Di ba? Kung ako ang pinagbibintangan, kahit sino na bumabato sa iyo ng kasalanan ng mga putik, mga kababayan, pag sinabi ninyo, patutunayan ko kaagad yan. Oh, sige, ito yung history ng aking mga bank accounts. Oh, ito yung nangyari dyan sa confidential funds. Doon pa lang, masasabi mo na wala kang kasalanan. Pero kapag ikaw iwas ng iwas, pero kung ikaw tago ka ng tago, takbo ka ng takbo, sa dami mong abogado, tapos ayaw mo namang gamitin, mga ka-GPnatics, ibig sabihin, may tinatago kang hayop. Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Perlatan, I understand, hindi pa naman denied or ignored, but the SC told the HOR to explain the reason why BP Sara complained about the irregularity in the pre-mini trial proceedings. Hindi, ano sabi niya? Hindi naman nila dininay, mga kababayan, 'di ba? Hindi rin na inignore ng Supreme Court. Basta inutusan lang. Pero again, mga ka-GPnatics, it's a normal process, 'di ba? It's a normal process na pasagutin ang bawat partido pagdating sa mga legal process. So, wala tayong wala tayong question sa mga bagay na yan. Pero, kung titingnan po natin yung logic, it appears na hindi pinagbigyan si Sara Duterte kasi, mga ka-GPnatics, sabi ko nga sa inyo kanina, when it regards to the TRO, pwede yan ibigay within 24 hours. If the Supreme Court sees, mga kababayan, na meron talagang irregularities, na meron talagang paglabag na ginagawa ang Committee on Justice. Pero dito, mga kababayan, wala. 'Di ba? Wala. At saka sana, itong sila BP Sara Duterte, bakit kasi may testing the water pa kayo? Dapat noong March 27, kayo na yung humarap, kayo na yung nag-file mismo ng petition sa Supreme Court. Pinahatagal-tagal nyo pa. Pinutusan nyo pa sila Torion. O GB, hindi raw sila nag-utos nun, hindi raw sila nagkausap. Nek-nek nyo. Sino maniniwala sa inyo? Diba? Kalokohan. Yes. Pero reading between the lines, TRO was delayed and hearing will proceed. Yan naman po talaga, Ma'am Perlatan. Matutuloy at matutuloy hanggat walang TRO, 'di ba? Kailangan yung hearing na yan must proceed, mga ka-GPnatics. Kailangan and should and must. 'Di ba? Kailangan talaga gawin 'yan. Bakit kayo hinto? Hanggat walang TRO. Ibig sabihin nun, walang TRO, kung ito ay ma-delay man, mga kababayan, or wala talaga, wala silang nakikita na irregularity. Siguro, asang-asa itong si Sara Duterte nung na-receive niyan, mga kababayan. Yung, uy, salamat dahil sabi kasi ng mga DDS, ito yung kanilang, oy, breaking news! Inatasan ng Korte Suprema ang House of Representatives na magpaliwanag at magbigay ng katwiran sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nila, justice is served. Sabi nila, para kay Sara daw. Wow! Mga kababayan, justice is served kaagad. It's a normal process na ang Supreme Court directs HOR to comment on petition in relation to impeachment complaints against VP Sara Duterte. Very normal yan. Oy, hindi yan justice is served. Well, in fact, yung justice di pa nga namin mahanap eh. Diba? Because gusto namin malaman, gusto namin that Sara Duterte will held accountable.
Akala nyo naman, mga kababayan, pinahinto na dahil may TRO. Hindi naman, pinapasagot lang. Huwag nyo lokohin yung mga lelang yung panot. Huwag nyo lokohin yung mga naniniwala sa inyo. Sabi nga ni Trillanes, alam nyo kaya pinipilit nila na mag-file ng petition, ng TRO petition dahil gusto pa rin nilang mapaniwala yung kanilang mga trolls, yung mga naniniwala sa kanila ng mga bobong DDS na sila ay mga santo. Diba? Pero ang totoo, mga kababayan, umiiwas talaga sila dahil natatakot ang mga hinayupak na to. Oh. Eto pa. Mga kababayan, eto pa, ang sakit talaga ng ulo nila. Bakit kanyo? Yung Korte Suprema, hindi lang po nag-uutos sa Kamara, mga kababayan, na sagutin o mag-comment doon sa petition nila Torion at ng kampo ni BP Sara Duterte. Binigyan pa po ng kautusan or nagbigay pa ng utos na si Madriaga daw ay dumalo sa impeachment ni Sara Duterte. Mga kababayan, so binigyan na po ng go signal ha. Dahil ito nga po, mga ka-GP Natics, ito po yung order ng korte. Court orders Madriaga to attend BP Sara impeachment hearing. Ano ba nakasulat dito, mga kababayan? Acting on the letter dated March 11, 2026 by Attorney Jerbil Jinky Luistro, Chairperson, Committee on Justice, and Hon Faustino Boji D, Speaker of the House of Representative, requesting the court to allow PDL Ramil Lagunoy Madriaga to appear before the Committee on Justice in relation to the hearing on determination of probable cause in the matter of the verified complaints for impeachment against Vice President Sara Duterte. The same is granted. Aray ko! Mga kababayan, naku po, wala nang makakapagpigil. Korte na nagsabi, dahil alam naman natin, mga ka-GP Natics, sa mga paghiling, pagsabpina ng mga ganito, dahil PDL nga po, itong si Ramil Madriaga, so, ang magdedesisyon pa rin ito ay yung korte. At yung korte, grinant yung request, mga kababayan, ng Committee on Justice. So therefore, wala nang makakapigil dito. Magsasalita at magsasalita na talaga laban sa inyo itong si Ramil Madriaga. Kahit siguro anong patalim, kahit ano siguro nga balang iharap nyo dito, mga kababayan, wag lang tatamaan. Talaga nga harap ito kahit anong mangyari. Hindi na magbabago ang isip ni Ramil Madriaga. My God, I hate drugs. Diba? Matindi kasi. Sabi ni Attorney Jess, yung missing link, mga kababayan, si Ramil Madriaga ang nakakaalam ng missing link kung paano po nagastos yung 125 million in just 11 days. Okay? Naalam naman natin, mga kababayan, merong hocus pocus. Kasi yung disbursement officer, hindi siya po yung nagde-disburse ng pera. Diba? Ibang tao. Nakakapagtaka. Tapos, dinidisburse yung pera, wala namang kinalaman, mga kababayan. Bakit? Magdi-disburse ka ng pera, doon mo i-disburse, mga ka-GP Natics. Saan? Doon po, sa comedy bar. Diba? Hindi ba kayo nagtataka nun, mga ka-GP Natics? Pera ng gobyerno, pinag-uusapan dito yung mga tawag dito, mga kababayan, tungkol sa confidential funds. Baka naman, GP, doon nila pinag-uusapan yung confidential. Doon sila nag-uusap ng mga confidential na mga bagay doon sa comedy bar. Guys, ang daming, pag ikaw ay taong gobyerno, mas iigihin mo pa sa mga safe houses.
O kaya mismo doon sa mga tawag dito sa mga tore ninyo. 'Di ba? Ng DepEd o kaya naman ng Office of the Vice President. Bakit kailangan doon pa sa sa comedy bar? 'Di ba? Doon pa lang nagtataka ka na eh. Pero mga kababayan, mga ka-GPnatics, hindi pa rin po tayo nakakasiguro. Sabi nga ni Arnold Clavio, mga ka-GPnatics, kapag etong si Sara Duterte, 'di ba? Lumabas yung kanyang mga bank records, parang bomba ito nasasabog. Baka mas matindi pa, mga kababayan. 'Di ba? Dahil mas malala pa daw ito sa issue ng flood control. Na pag-uusapan din natin mamaya, mga ka-GPnatics. Kasi pag ito usapan sa disbursement ng confidential funds, pag-uusapan yung SALN, mapupunta rin yan sa bank records. So marami na magpapaikot-ikot ito. Pero mga kababayan, maniniwala po ba kayo kapag sinabi ko na ang lahat ng ito ay magiging magkakaugnay-ugnay ito pagdating ng araw? Pagdating ng April 14, lahat ng issue na to magiging magkadugtong-dugtong. Naniniwala ako dyan. Lahat yan may nexus. Sabi ni Ma'am Allen Arsenas, may government office ba sa comedy bar? Di ba? Mga kababayan, unang-una tingnan nyo, saan ba ang mas safe? Pag confidential matters ang pinag-uusapan, saan ba ang mas safe? Di ba dun sa mga satellite offices? Sa mga government offices ang pinaka-safe. Kasi meron nga mga bantay dun. Di ba? Tapos, gamitin mo pa yung mga gwardiya mo. O yung mga julalay mo, mga PSG mo. Tapos, mga kababayan, mas pinili mo na magkita sa comedy bar. Tapos, doon mag-uusap, doon mo ipapasa yung pera. There's something fishy. Diba? Sasabihin ng iba, hindi nyo naman alam yung trabaho ng Intel. Kaya nyo nasasabi yan. Logic na lang ang pag-usapan natin. Logic. Yung Intel, pwede yun sa labas. Walang problema yun. Pero pag pera, mga kababayan, the best and the safest, yung mga satellite ng government. Diba? Government satellites and offices, yun ang pinaka-safe. Hindi mo kailangan pumunta sa comedy bar. Tapos doon mo ipapasa. Mga kababayan. Kasi, if you could, di ba? Kung kaya mong dalhin, kung kaya mong ibigay sa comedy bar, bakit hindi mo kaya na ibigay sa mga government offices? May iniiwasan ba kayo? May tinatago ba kayo? Ayaw nyo makuna ng CCTV cameras? Ayun ang bahalang sumagot. Di ba? Your guess is good as mine. So alam nyo na yung kasagutan dyan. Ito mga taong to, mga ka-GPnatics, sino nga ba naman kasi ang mag-aakala na babaliktad si Ramil Madriaga? Akala nila ligtas na sila. Sabi ni Ma'am Annalyn, alam na this, kumbaga, Sir GP. Kaya nga, di ba? Sinaalala ko dati nung ako po ay nag-messenger. Okay? Nung nag-messenger ako, pera din pinag-uusapan. Kahit yung kuya ko dati. Siyempre, pag bulto-bultong pera, pinaka-safest, mga ka-GPnatics, hindi mo dadalin ko doon sa comedy bar. Dadalin mo to sa, unless mga kababayan, ito ay walang kinalaman sa gobyerno. Tapos ikaw ay private security ng isang private na tao. 'Di ba? So pwede yun, doon sa comedy bar, walang problema. Pero pag ikaw ay taong gobyerno at doon ka nagdala, talagang iisipin mo may kakaiba dito. Kasi ako dati, kapag
Ahawak ko ng bulto-bultong pera, ilalagay ko sa bag, mga kababayan. Talagang, talagang vigilante yung isip ko. Hindi ako basta-basta mga ka-GPnatics malalapitan. Diba? At doon ako pumupwesto sa maraming pulis. Doon ako pupwesto, mga ka-GPnatics, sa yung tipong meron ka maihingan ng tulong at yung sigurado ka na may security dyan, di ba? Yung mayroong harang kung sakasakali. At doon ka talaga, doon sa mga offices na alam mong katiwa-tiwala. Sabi ni JRS, para kay Sarah, mas safe ang pera ng confidential funds sa bulsa. May point. Di ba? Sa bulsa. Para sigurado. At dahil dyan, mga kababayan, na itong si Ramil ay maari na pong magsalita, sigurado na siya. Ang korte pumayag na, 'di ba? Ang tanong na lang diyan, syempre, kung paano siya magsasalita, mga ka-GPnatics. Pero syempre, asahan na natin 'yan. Na maraming sasabihin itong si Ramil Madriaga. Kaya habang malayo-layo pa, 5 days from now, mga kababayan, gagawa pa yan ng mga eksena. Marami pa na pwedeng gawin yan para harangin ang pagharap ni Ramil Madriaga doon. Maniwala kayo, mga ka-GPnatics, kasi Lunes yan, di ba? Hanggang Sabado, hanggang Linggo, merong mga magpapasabog dyan ng paninira kay Ramil Madriaga. Sigurado yan. Oh. Baka doon si Mary Grace Piatos Bar. Okay, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics. Hindi na po makakaiwas dyan, tama po kayo, hindi na makakaiwas dyan itong kampo nila BP Sara Duterte. Dahil marami na ring security, itong si Ramil Madriaga. So, yung laban na yan ay talagang magiging mainit. At syempre, pag-uusapan na rin natin, mga kababayan, yung binabanggit ko po kanina na itong si